May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear TJ Main, magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ng programa mo. Hindi ko alam kung karapat-dapat ba akong makinig sa anumang payo, pero gusto ko lang ilabas ang bigat na matagal ko nang dinadala. Tungkol ito sa malaking pagkakamaling nagawa ko sa taong mahal ko. Ako nga pala si EJ, 35 years old, Tubong Malabon, isang construction worker. Mason ako sa araw-araw, hindi madali ang buhay dahil sa araw-araw kong babad sa init, kumakapit sa alikabok at humaharap sa pagod na hindi kayang sukatin ng orasan. Talagang bugbog ang katawan ko sa araw-araw na trabaho. Dahil nga doon, marami akong nasasabing o maraming nagsasabing malakas ang apil ko. Kesyo, masipag daw at talagang focus lang sa ginagawa. Na-appreciate ko naman ang lahat pero para sa akin, hindi naman iyon ang mahalaga. Lumaki ako sa mahirap na pamilya. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Maaga akong natutong unahin na tulungan ang pamilya kaysa sa mga pangarap. Dahil doon, nangako ako sa sarili ko na kapag dumating ang panahon na ako naman ang magkakapamilya, hindi ko ipaparanas sa mga anak ko ang mga kulang at sakripisyong dinanas ko noon. Kaya naman gusto kong ipakilala sa inyo ang jowa ko ngayon. Hindi kami kasal pero matagal na kaming live-in. Siya si Thea, 34 years old at walang trabaho. Housewife siya pero masipag at talagang malambing. Never ko siyang pinipressure tungkol sa kawalan ng trabaho. Hindi naman mahalaga sa akin yon. Ang gusto ko lang mabigyan siya ng magandang buhay pagdating ng panahon. Kaya naman marami talaga akong pinag-iipunan para sa kanya at sa future naming dalawa. Masaya kami sa simple naming buhay, sabay kumakain, sabay nangangarap. At ang tanging hiling lang namin, makabuo ng sarili naming pamilya. Binuhos ko sa kanya ang pagmamahal ko. Hindi ako palabarkada. Mas gusto ko ang nasa bahay kesa sa inuman. Pero may mga araw talaga na kailangan kong makisama sa mga katrabaho. Kaya nga nang dahil sa inuman, hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari. Heto rin pala ang magiging rason ng pagguho ng matagal ng pinapangarap namin ng girlfriend ko. Kaya naman bago ko mailahad ang lahat, dito ko na isikwento ang confession ko. Isang gabi, pagkatapos ng oras namin sa trabaho, nagkayayaan na mag-inuman. Sa isip-isip ko noong mga oras na iyon, rerekta na lang ako ng uwi. Dahil nga hinihintay ako ni Thea sa bahay. Dahil nga mapilit ang mga katrabaho ko, tinawagan ko siya noong gabing iyon. Hello, mahal, pauwi ka na ba? Love, hindi pa eh. Inaya kasi akong uminom ng mga katrabaho ko. Palagi na lang daw kasi akong puro trabaho. Mahal, yun lang ba? Okay lang naman sa akin. Basta wag mong kalimutan na mag-message siya. Nakalimutan ko nang ang magulat dahil ganun-ganun lang siya kabilis pumayag. Malaki naman daw ang tiwala niya sa akin at minsan lang naman daw akong mag-request ng ganun. Kaya naman lubos kong ikinatuwa ang kanyang sinabi. Love, salamat ha. I love you din. Mag-a-update ako at uuwiran ako agad. Dapat lang mag-update ka ha. Mahal din kita, mahal. Fast forward, DJ Main. Nasa bar na kami. Nung una, maayos pa. Inuman lang, tawanan. Hanggang sa naging walwalan.
Nakalimutan ko na rin mag-update kay Thea. Hinayaan ko na lang dahil nga nagbabalak na rin naman akong umuwi ng mga oras na iyon. Pero dahil matindi ang kasiyahan sa loob, may isang babae na lumapit at nagpakilala. Siya si Marie. Sobrang revealing ng suot niya at alam mong sanay siya sa ganoong aurahan. Doon inalok niya ako ng alak. Sa kabila ng lahat ng pangako ko sa pinakamamahal kong si Thea. Sa isang gabi, akala ko ay simpleng kasiyahan lang. Init din pala ng katawan ang mahahanap ko. Dahil may nangyaring hindi ko kailanman inakala. Isang desisyon na saglit pero habang buhay ang kapalit. Kinilala namin ang isa't isa. Dahil nga lasing na ako, hindi ko na alam ang mga pinaggagawa ko. Hinatak niya ako papalayo sa mga katrabaho ko. Hindi ko na matandaan kung saan. Pero ang tangi ko lang naalala ay nasa liblib kami. Parang likuran yata iyon ng bar. Madilim, tahimik, at walang taong dumaan. At doon nga nangyayari ang pagtataksil ko kay Thea. Hinawakan ako ni Marie sa bewang. Tinitigan niya ako sa mga mata ko at sinabing, "Gusto mo bang mag-quickie tayo, EJ?" Nung mga oras na iyon, hindi ko na alam ang ginagawa ko. Hinubad ko na lang kung ano ang aking suot. At doon, nakita niya ang aking mga sandata. Akala ko katawan ng malaki sa'yo. Sandata mo rin pala. Pwede mo bang lamunin lang, Marie? At doon, unti-unti kong naramdaman ang bilugan niyang labi. Noong naramdaman ko na ang mga labing bumibilog sa aking alaga, hindi na rin ako nagpaawat pa. Halos maramdaman ko ang paglagok niya sa aking alaga. Sobrang basa at ang init ng hininga niya. At noong nakaramdam ako na parang sasabog na, pinatayo ko muna siya. Tinitigan ko ang katawan niya. Sobrang makasalanan. Dahil sa kinis ng balat at talagang sobrang flexible kapag nakatalikod siya. Sa bawat haplos ko sa bandang likuran niya, unti-unti kong hinubad ang saplot niya. Habang ginagawa ko iyon, may guilt sa utak kong parang mali itong ginagawa ko. Pero hinayaan ko lang iyon dahil isang gabi lang naman. Kaya habang nakatalikod si Marie, pinalingon ko siya sa akin at doon hinalikan ko siya. Parang hinihigop niya ang kaluluwa ko dahil sa mga halik niya. At doon, pinaliyad ko siya pero bigla rin siyang nagsalita. "Ipasok mo na, EJ." Dire-diretso niya itong sinabi sa akin. Kaya naman hindi na ako nag-alangan pa. Unti-unti ko na itong pinadula sa looban niya. May guilt sa pakiramdam, pero wala na rin kasi akong magagawa. Gusto ko man kumawala pero too late na. Hindi dahil ayoko, kundi hindi na rin kayang magsinungaling ng aking katawan. Habang nasa looban niya nga ako, dito mas lalo kong nanggigil. Halos maglabas-pasok ako sa madulas niyang kuhol. Hanggang sa bumilis ng bumilis ang pag-arangkada ko sa kanya. Damang-dama ko ang bawat pagpiga niya. Hindi ko alam kung may ibang taong nakakarinig sa amin. Sobrang lakas kasi ng halinghing niya. At ang lakas din ng tunog kapag nagtatama ang bewang namin. At hanggang sa maramdaman ko na lang na parang may sasabog. Marie, malapit na ako, Marie. Pwede bang sa looban? Oh, EJ, sige lang, gawin mo lang gusto mo. At nang dahil doon, mas na-excite ako. Tinanggap niya ng buong buo ang pagkalalaki ko.
Halos manghina kami sa nangyari at parang nahimasmasan din ako. Kasabay kasi ng paglabas ng katas ko ang pagsisising ginawa ko. Oo, DJ Main. Sobrang nakonsensya ako at natatakot. Fast forward. Pagkatapos ng lahat, akala ko isang gabi lang ang dapat nakalimutan. Isang pagkakamaling ilulubog sa alak at pagsisisi. Pero may mga kasalanang hindi natatapos sa isang gabi. Dahil makalipas ang isang linggo, nabalitaan ko na lang. Nabuntis ang babaeng naka one night stand ko. At doon parang may gumuho sa loob. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil alam kong wala na akong matatakbuhan. Nalaman ng jowa ko ito. Doon ko unang nakita kung paano tumitig ang isang taong minahal ka. Na para bang hindi ka na niya kilala. Wala siyang sinigaw, wala siyang sinabi na masasakit na salita. Mas masakit pala yung tahimik. Parang dinidiktahan ka niya sa utak niya at alam niya kung ano ang desisyon niya. Tapos may tinanong siya, totoo daw ba? At sa pagsagot ko ng oo, parang doon na rin natapos ang lahat ng pinapangarap namin. Sinubukan kong magpaliwanag at sinubukan kong humingi ng tawad. Sinabi ko na lang, nalasing ako at hindi ko sinasadya ng magkamali. Pero may mga pagkakamaling hindi na nabubura ng pagsisisi dahil may mga batang nabuo at may tiwalang nasira. Sa huli, pinili ni Thea ang sarili niya. Iniwan niya ako, DJ Main. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil hindi na niya kayang manatili sa kwentong siya lang ang palaging masasaktan. Ngayon may responsibilidad ako sa isang batang hindi ko inaasahang darating at may pagsisisihang habang buhay kong datalhin. Hindi ko lubos maisip na dahil lang sa isang gabing hindi ko pinigil ang aking sarili. Nawala sa akin ang babaeng tanging hiling ko lang ay makabuo kami ng sariling pamilya. Ano po ba ang dapat kong unahing gawin ngayon? Puso ko? O responsibilidad na ako rin ang may gawa? Paano ko haharapin ang isang buhay na nabuo dahil sa aking pagkakamali? Sobrang naguguluhan ako sa nangyari. Hindi ko alam kung anong dapat na advice ang hingin ko. Sobrang laki talaga ng problema ko. Pero may chance pa ba kaming magkabalikan ni Thea? Alam kong imposible pero sana masagot nyo ang tanong ko. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. From EJ of Malabon. May mga sorry na huli na at may mga luhang hindi na sapat para ayusin ang nasira. Ang kapatawaran hindi para maibalik ang relasyon, kundi para makalaya na lang ang taong nasaktan. At ang tunay na pagsisisi, tatanggapin mo kahit mahal mo pa. May mga taong kailangan mo nang palayain.